Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 3, 2026, Martes, ng ika-4 na linggo ng karaniwang panahon. At paggunita din kay San Blas, isang obispo at martir. Ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang aklat ni Samuel, chapter 18, verses 9 to 10, verses 14, verses 24 to 25, and verse 30 up to chapter 9, verse 3. Noong mga araw na iyon, natagpuan ng ilang kawal ni David si Absalom. Nakita nila itong nakasakay sa mola at pagdaraan sa ilalim ng isang malaking puno ng ensina, nasabit ang ulo nito sa mga sanga. Siya'y napabitin at naiwan ng mola. Isa sa mga nakakita nito nagsabi kay Joab, "Nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng ensina." Pumili si Joab ng 3 sibat at isa-isang itinusok sa dibdib ni Absalom na nooy buhay pang nakabitin sa puno. Nakaupo noon si David sa pagitan ng pintuang panlabas at pintuang panloob ng lungsod. Umakyat naman sa bantayan ng muog ang isang taliba. Pagtanaw niya ay may nakita siyang isang lalaking tumatakbong palapit. Tinawag niya ang pansin ng hari tungkol sa kanyang nakita. Wika ng hari, "Kung nag-iisa, ihong may dalang mabuting balita." Sinabi sa kanya ng hari, "Diyan ka na muna, tumayo sa isang tabi," at gayon nga ang ginawa ni Ahimaas. Dumating naman ang kusita at ganito ang sabi, "Mabuting balita, inyong kamahalan. Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ng Panginoon sa lahat ng maghimagsik laban sa iyo." "Kumusta si Absalom?" tanong ng hari. "Sana'y sapitin ng lahat ng kaaway ng hari at lahat ng naghahangad manakit sa inyo ang sinapit ni Absalom." Sa balitang ito'y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at nanangis ng gayon na lamang. Wika niya, "Absalom, Absalom, anak ko, bakit kaya hindi pa ako, sa halip na ikaw ang namatay?" May nagbalita kay Joab na ang hari nananangis at nagluluksa sa pagkamatay ni Absalom. Kaya't nauwi sa pagluluksa ang tagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga tao na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak, kaya't lihim silang pumasok sa lungsod para silang mga kawal na nahihiyang pakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat sa pagpapatuloy ng ating pong pagbabasa at pagninilay sa ikalawang aklat ni Samuel. No? Ito ang kwento ni David at ang masalimuot, no? Matapos nga ang sunod-sunod na tagumpay noon ni David at katapatan ni David. Napalitan ito ng pagtataksil at doon nagkaroon na ng sunod-sunod na problema na kinaharap si David sa kanyang pagiging hari. At dito nga, isa sa mga anak ni David, si Absalom, na nagnanais ng kapangyarihan, maging hari. At sa kwento, no, ay ninais niyang patayin ang kanyang mismong ama. At samantalang si David, ngayon nga sa kwentong ito, ay nagluluksa dahil napatay si Absalom sa kanilang pagtugis sa kanya. At ito'y labis niyang ikinulungkot. Na tunay na nangyayari pa rin magpasa hanggang ngayon, no, na dahil sa kapangyarihan o sa pwesto sa lipunan ay handa tayong pumatay at hindi tayo nagdadalawang isip, maging ang mismong kamag-anak o kapamilya ay kaya nating ipapatay o mismo, no, na marami tayong naririnig na kwentong ganyan, lalo na pagdating ng eleksyon ng mga panahon yan. Marami ang pamilya ang nasisira, nagkakawatak-watak, maraming pamilya din at papatayan para lamang sa posisyon o kapangyarihan. Kaya nawa,
patuloy natin na ipagdasal, no, na nawa ay isang nga sa ninanais natin dito sa ating bansa ay maputol na ang matigil na yung dynasty na para ba ang kapangyarihan ay ipinamamana. Ang kapangyarihan ay para sa isang pamilya lamang. Pero hindi ito nakakabuti, no, sa karanasan natin, sa ilang taon natin buhay dito sa bansa natin ay walang na idudulot, no, na mabuti kapag pamilya ang nagpapatakbo sa isang lipunan o sa isang pamayanan. Ang kapangyarihan ay binabahagi sa bawat isa at nawa matuto rin tayong magbigay daan at magpaubaya. Bigyan natin ng pagkakataon din ng iba na mamuno. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.